Maaari nyo po bang ikwento po sa amin paanong 393,000 yung naloko daw po sa inyo? Bali, kasi po, attorney, pagdating ng January, ano po siya na mag-ipon bawat isang tao. So, per slot po yun na 100. Ang sa akin po, kinuha ko po 34. Bali, 3-4 weekly po yung binibigay ko. 3,400 pesos. Opo, per week. Sabi mo 200, January. 200. Itong January na ito o yung last 200 year na per slot. January? 2025 po. Also last year. Opo. Okay. So, kayo po ay magbibigay ng 3,400 400 po, yun po yung kinuha kong slot. kada ilan yun? Kada buwan? Kada linggo? Per week po. Per week? Opo. 3,400. Ano namang kapalit nun? Bali, pagdating ng December po, bali maghati-hati kasi parang invest po, ganun. So, kayong lahat magkakapitbahay. Opo. So, merong isang kapitbahay ninyo sinabi na kung gusto ninyo, magbigay kayo sa akin every week ng halaga. By the time na matapos yung taon, December 2025, tutubo. Opo, Yeah. parang ganun po. Pinapautang po, pinapautang. Papautang. Bilang, okay. So, siya ay may pautangan. Opo. Opo. So, kukunin niya yung kanyang kapital mula sa inyo. Opo, Opo. parang ganun po. Meron po ba kayong kasulatan patungkol po dyan? Wala po. Wala kayong kasulatan. So, boses lang niya, laway lang niya na nagsabi na, sige, magtatanggap ako sa inyo, babalikan ko na lang kayo, December, ganon. Opo. Paano po ninyo binigay yung halaga? Is it by cash or bank transfer? Kalimitan po, cash po dun sa kapatid kung wala siya. Pero pag nandyan siya po yung tumatanggap. Pag abot po ninyo ng cash, meron namang resibo. Doon po sa logbook niya po. Logbook po, may logbook. Logbook niya na wala kayong kopya. Wala po. Doon sa, doon sa GC po ng grupo po. Okay. Teka lang, Pinapakita sir, niya po. Kasi gusto kong malaman kung bakit kayo ay kumbinsi sa ganitong klase po ng transaksyon. Kayo po, no, sir? Jimmy, magbibigay kayo ng 3,400 bawat linggo. Opo. Magkano po yan sa isang taon? Ang laki po niyan. Opo. Magkano po yung ine-expect ninyo na tubo nung inyong, sabihin natin, investment? Hindi po namin alam po. Depende. Hindi nyo rin alam. Depende po sa Hindi po kasi nakatubo sa po. nakuhang slot pag ganun po. Kasi sir, kung nakadepende po yan sa isang event, no? Yung tubo po ng inyong halaga, ano pong nangyari doon sa event po na iyon? Bali kasi nagtiwala po kami at may 2023, 2024, naman po, ayos naman po yung palakad niya. So 2023 pa nagsimula, meron Opo. naman talaga Opo. natanggap. Opo. Okay, teka lang ha, 2023 magkano yung naibigay po ninyo total? Nakalimutan ko po. Pero magkano yung itinubo po? Magkano natanggap po ninyo? Malaki-laki naman po nun. Mga magkano po yan? Mahigit 100,000? Ganun po ba? Wala naman po. Wala naman? Opo. Okay. Sa mga kasamahan po ninyo, I suppose, ganun din po yung Opo. transaction po ninyo. Kaya kayo po ay nakumbinsi. Lahat po ba kayo dito, lingguhan din yung bigay? Opo, sabay-sabay po. Tapos 2023, meron namang naibalik rather. 2024, 2025 lang nagkulang. Opo. Bakit daw po walang naibigay noong 2025? Sinasabi po niya, attorney, antay-antay lang, antay-antay. Kasi may usapan na December bigayan. Hanggang sa antay-antay, hanggang sa umalis, hindi na po na siya nagpapakita. Wala na. Umalis saan? Doon sa Papunta? sa barangay po namin, sa tinitirahan po namin. Okay. At this point, kailangan po nating malaman ano po ba yung transaction ninyo with this person. Mahalaga po yan, pagdating po ng kasuhan, yan po ba ay isang klase ng investment o yan po ba ay klase ng utang? Ang makakapagbigay linaw sana dito, kung meron po kayong kasulatan, which is wala naman. Mga chat-chat lang po yung Ayun, conversation po. Mga Sa- conversation, mga nandito po. Meron po Sa kayong Gcash. mga Pag chat nag- messages. Opo. Meron po. Doon po ba sa chat messages, ano po yung mga sinasabi niya doon? Magbigay ka sa akin ng ganitong halaga, tapos ano yung kapalit? Ilagay na lang po niya doon sa dun sa listahan po niya. Okay. Hindi, kasi Shari, ang problema dito, hindi malinaw. Yes, Yung attorney. klase po ng kanilang transaction. Ang hirap kasi walang kasulatan, no? Pero just the same naman, pag sinabi po natin kasi na utang, kasi pwede po niyang palabasin kasi na utang. Yung kinuha po niya sa inyo, no? Meron akong negosyo dito, kailangan ko ng kapital, uutang po ako mula sa mga kapitbahay ko. Pagdating ng babayaran ko ng December, bibigyan ko na lang ng interest. Kasi alam niyo naman po siguro walang nakukulong sa utang. Pero kung yung ginawa po niya sa inyo is a type of investment at wala po siyang license or permit by our SEC o di kaya scam. Opo. Kasi nga yung mga kumakalat ngayon siya rin ng mga investment. Yun po, Investment meron po scam, siyang attorney. pananagutan.
criminally. Pero wala pong issue na yung halaga po na ibinigay ninyo ay dapat may balik po sa inyo. Okay, wala naman pong issue tungkol po doon. Wala po bang pangako mula sa kanya or yung kaya mga kasamahan niya kung kailan po ninyo matatanggap ang inyong Marami po siyang pangako, attorney, kaya lang hindi naman po natutupad. aso ilang beses na? Opo. Kailan po yung Unang pangako niya po, attorney, is first week of December. Hati-hatian na po. walang nangyari? Hanggang naging second week, third week, last week, hanggang January na po, hanggang ngayon po wala. Hindi na rin po natin matawagan attorney si Michelle Villetes. Kayo lang po ba yung nakuhanan ng pera dito or marami pa po kayo? Marami po kami, Marami marami. Mga Hindi ilan lang po? Ang 21,000. 21 katao. 21 persons. Pero kanina sinabi 393,000 yung amount. Ano yun? Sa lahat na or sa isang tao? Sa lahat po lang. Sa lahat na po yun. Bali, parang ipon-ipon lang po namin yun sana. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Chairman. Kilala niyo po ba itong inirereklamo ni na Sir Jimmy at kanilang mga kasamahan, si Ma'am Michelle Villetes? Sa personal po, hindi ko po siya gasinopela po. Pero siya po ba ay residente po ng inyong barangay? Yes sir, yes sir. Ayon po sa nagko-complain po ay residente po na kaming barangay. Subalit din po siya po nakakarap dito. Okay. At sa inyo po bang tanggapan, Chairman, nakarating na po itong reklamo ng kanyang mga kapitbahay kasi malaki-laking amount din yung involved dito. Yes sir, yes sir. Meron na po ba tayong naging pagkakataon na makausap itong si Michelle? Sir, ganito po yan. Dumulog po sila sa amin noong nakaraang December po. Nagpunta sila sa opisina para magpa-blatter. Yung po binablatter po nila, ayos sa statement po nila, ay wala na po dito sa aming lugar. Okay. Kaya po ako po pinunta ng Supena, paanyaya, para po makarap sa barangay. Nagkaroon po ako ng 3 patawag. Subalit hindi na po tumugon. Dahil wala na po dito sa atin, sa barangay sa Totomas. So in short po, Chairman, hindi na posible na magkaroon pa ng paghaharap dyan sa inyo pong tanggapan. Yes sir, kasi ayon po sa statement po nila, wala na po dito talaga siya eh. Diyan nasa Manila, may nagsabi po ng complainant. May nagsasabi nasa abroad. Opo, no? Well, if that is the case, then ang ating pong mga complainants dito, pwedeng dumiretso na sa korte. Kung talagang Ako kaya po, sabi ko nga po, ko po na bigyan na siya ng karapatan na mapagdulog sa korte dahil wala po nagaganap na pag-uusap dito sa 3 beses kong patawag. Okay. Staff Sergeant, magandang hapon po sa inyo. Nakarating po ba sa inyo itong transactions ni na Sir Jimmy Glorioso at kanyang mga kasamahan dito kay Ma'am Michelle Villetes? Ngayon, sir, ngayon po pa lang po na binigay yung sa reklamo. O yung nila. kanilang Kaya, So sa ngayon, sir, hindi pa po natin alam yung nature ng kanila pong transactions. Tama po ba, Sergeant? Yes, sir. Kasi gusto ko po sana na matignan din po ninyo itong ginagawa na ito. Number 1, para maibalik yung pera po ni na Sir Jimmy at kanila pong mga kasamahan. Number 2, mapanagot if meron tayong makikitang criminal liability. And number 3, para sana maiwasan for future purposes ito pong ganitong transaction. Kasi hindi birong halaga ang involved po dito. Sergeant. Opo, medyo malaki nga po. Dito naman po sa amin, wala naman po tayong pinipili kung maliit, kung malaking halaga. Basta merong reklamo na kung maayos pa, kung hindi na maayos, tutulungan natin para may isang pangkas. Mga ma'am, mga sir, no? Yes, sir. Ang anggulo po kasi no, ng pagsasampa ng kaso, dalawa po kasi yan. Ano po ba ang pwede nating isampa? No? Meron po tayong tinatawag na civil complaint. Opo. Okay, ito yung maniningil ka lang. Okay, either danyos, utang, collection, yun po yung civil. Opo. Yung pangalawa po is yung criminal na tinatawag. Opo. Yun yung meron siyang kailangang panagutan, either multa or pagkakakulong. Okay? Dito po kasi sa transaction po ninyo, hindi pa po gaanong malinaw. Okay? Kasi kung investment po yan, meron pong kulong. Pero kung utang lang po yan, nasa atin pong batas, wala pong nakukulong sa utang. Kaya mainam po sana kung meron po tayong mga naging dokumento, nagkapirmahan, para malaman po natin kung ano po yung kanyang liability. Wala pong question. Wala pong question na kailangan maibalik yung pera po ninyo. Opo. Okay? Pero syempre, di ba, mas natatakot pag kriminal ang isinampa. Opo. Okay? Kung criminal po ang isasampa natin, tapos later on, malalaman natin na utang lang pala yung transaction ninyo, i-dismiss po kasi yung reklamo po ninyo. Okay? Sasabihin ng court, ng criminal court, doon kayo sa civil court pumunta kasi wala pong nakukulong sa utang. Diyan po ba sa transaction po ninyo, wala siyang sinabi na gusto nyo ba ng mag-invest? Ginamit po niya yung term na invest? Parang ano po Si kasi ma'am, sir, umiiling sa likod. Hindi po ginamit sa inyo yung term na invest. Kayo po, sir. parang ano po yun co-op po, co-op. Tinatawag parang co-op po. Co-op. Oh, ganun po nangyari. Okay, pag co-op kasi, ayan, no, mas madami pa yung magiging liability niya diyan. Kasi ang mga cooperatives po, mga sir, meron pong naggo-govern diyan na batas.
In fact, mas mahigpit po ang pinapatupad po ng mga protocol po dyan sa mga co-op. Pero meron po ba kayong papers, no? Yung articles po ng cooperative ninyo? O talagang dumidepende lang talaga kayo sa anong mga representations niya? Opo, ganun nga po. Sinking, ano, di ba? O, Sinking, hindi, kasi kung at least kung ginagamit yung term na co-op, baka sa pagkakaintindi po ninyo kasi investment yung dating po sa dating po noon at manggagaling yung kita doon sa transaction kung saan niya gagamitin yung mga pera ninyo, pwede po nang palabasin na investment po iyon. Pero yun po kasi is after an investigation. Kailangan po nating makita lahat po ng dokumento, yung mga text messages po ninyo. Wala po, hindi po nagamit yung term na investment sa inyo. Wala po sa kung narinig po na. Anyone? Sa lahat po, walang hindi po nagamit. Ano ba yung sinking? Anong ginamit niya? Manghiram ako ng pera, ganon. Hindi po, bali. Sinking, Pero ano wait yan, po, may attorney, pangalan pong tawag 200 doon. per slot. Ang ano namin, ang hulog. Halimbawa, ako lang isang slot ako. Weekly yan ako nagbibigay ng 200. Sila, yung iba kasi ilan slot yung sa kanila. Kaya Ako, medyo isang marami. slot lang. Yes po, no? Hindi ma'am, kasi wala pong question na nagbigay po kayo ng pera. Kaya nga po sinabi ko sa kanina, wala pong issue na dapat may balik po sa inyo yon. Ang tanong kasi dito is, nung kayo po ay nagbigay ng pera, siyempre, kayo po ay may expectation na may ibabalik sa inyo. Yun po bang ibabalik sa inyo ay interest, okay, dahil utang, or profit kasi may investment? Yun po yung tanong dyan. Pag umabot po sa korte yan, yan yung issue na i-advance po doon sa korte. So mahalaga po yung mga dokumento po ninyo. Ano po ba ang representation sa inyo? Kasi si Sir kanina ayaw niya kasi sabihin kung magkano yung balik po doon sa, for example, 100,000, magkano ba yung 100,000? Magkano ang Hindi, balik kasi, ng 100,000? Attorney po, ang nangyayari po kasi diyan, yung lahat po na tubo is paghati-hatian po ng ano ng bawat miyembro po. Ibig sabihin, ako po 2 slot 400. Kung pwede ako tumubo ng per slot is 1,000, magiging 2,000 po ang ano ko, magiging tubo po. Okay, tubo Kaya mula pang- po saan? Doon po sa perang pinautang po, yung hinulog namin, pinapautang niya po eh. Okay. Well, if that is the case, ayan no, nakikinig pa rin naman si Staff Sergeant Reginald Dimla because ako I'd rather na magkaroon po ng investigasyon dito pero base po sa nabanggit ni Sir Salvador, mukhang investment nga. Opo. Yung nangyari po doon sa transaction po ninyo. Pero pwede po ba sa mga susunod, lahat na lang, lagyan nyo naman ng kasulatan. Okay? Kasi si Sir Jimmy kanina, ang sabi lang niya na kasulatan is yung, ano ba yun, journal or Logbook yung po. ledger, logbook, na hawak pa nila. Opo. Okay, wala tayong kopya nung mga dokumento po na iyon, no? Ano na lang po niya sa group chat po. Okay. Nagtiwala po kasi siyempre businesswoman po siya, mga beauty product, tapos yung asawa niya po is Pero pag seaman, mga kaya ganun medyo transactions, sir, dapat meron din po kayo. medyo Opo. nagtiwala kami kasi una tagaroon din sa amin, kaibigan, mga ganun. Okay. Gaano na po ba kayo, gaano nyo na po ba katagal na kakilala si Michelle? Years na rin eh. Matagal na rin. Kaya talaga nagtiwala kasi, po kayo sa kanya. Staff Sergeant Reginald Dimla, sir, hihingin po namin sana ang inyo pong tulong para maimbestigahan at i-file po natin yung nararapat na action. Offhand, ang naisip ko dito, investment, no? Kasi kung merong representations po sa inyo, no? Kinuha yung mga pera ninyo and everything, they could be violating po yung ating SRC o di kaya estafa under the revised penal code. Okay? Base sa investigation ni Staff Sergeant, kung civil yan, kung utang, civil complaint din po. Yung pwede po nating isampa. Pero I will leave that kina Sergeant Dimla because they will conduct the investigation. Okay po ba yon, Staff Sergeant Dimla? Yes, Kaya sir, ma'am, dalhin po natin yung mga dokumento natin at panumpaan po natin yung ating affidavit sa Opo. harap po ni Sergeant Dimla para may sampa natin yung kaso. Opo. Pero kaya nabanggit ko kanina na sana nakasulat po lahat para mas madali rin po na patunayan yung ating, siyempre kung magkakaso po tayo rin po magpapatunay. Okay? Opo. Ano bang pinakamadaling paraan para magpatunay ng mga akusasyon natin? Siyempre yung mga dokumento. Pero good thing, no? Meron pa rin yung mga group chat ninyo. Opo. Baka i-delete yan, i-screenshot nyo na lahat ng mga Nakisandit na po lahat. nakalagay dyan. Baka mawalan pa kayo ng ebidensya ninyo, no? Nakalagay na rin po sir yung yung nakailang weeks kami. Opo, Yung hindi, ilang lahat weeks po kami yan, no? Ipagbigay alam po natin kina Staff Sergeant kasi the investigation will come. Isampa po natin. Kung estafa po, yung may isampa po dyan, mag-issue naman po ng warrant ang ating korte para hanapin po ng kinaukulan. Okay, sagutin po yung kanilang mga paratang. No? Michelle, magpakita ka na. Bigay mo na yung namin, pira namin. Para
hindi na humaba po ano. Yes. Yun lang naman po yung kagustuhan ninyo. Mag-ayos Na para may balik na hindi yung na pera. kung saan pa mapunta. Magpakita ka na para makuha namin yung ng pera namin sa iyo. Kawawa naman ako, wala akong hanap buhay. Sana panggastos ko sana yung linggo-linggo yung hinuhulog ng 200 sa iyo sa isang isla. Lahat po yan galing sa ipon ninyo, savings. Opo. Yung kay ma'am, alahas daw po kinuha sa kanya. Alahas naman. Kaya lahat po yan ha, ipagbigay alam po natin kay Sergeant Reginald Dimla para magkaroon po ng malawakang investigasyon. Minsanang pagpa-file ng kaso. Yung pwede nating gawin po dyan. Sasamahan po namin kayo na yung reporter po ni Idol Rafi sa tanggapan po nila Police Staff Sergeant Reginald Dimla ng Kalawan, Laguna PNP. Gayon din po, of course, kay Chairman Romel Belano ng Barangay Santo Tomas, Kalawan, Laguna. Salamat po. At kakausapin din po namin kayo sa kabilang studio. Salamat po mga mames. Salamat po, Thank you attorney. po. Salamat po, Thank you Charis. po. Salamat po.